Magandang araw sa inyong lahat. Samahan niyo ako ngayon at ating tatalakayin kung paano nakaorganisa ang ating lipunan sa pamamagitan ng pamilya, edukasyon at pamahalaan. Atin ring tatalakayin kung ano ang epekto ng mga patakaran na gumagabay sa ating kilos mula sa formal na batas hanggang sa mga di-formal na social norms o pamantayan ng ating lipunan. Tara na! Unahin natin sa tanong na ano nga ba ang social structures? Sa madaling paraan, ito ay ating tawagin na isang sistema o institusyon na bumubuo sa ating lipunan upang tayo magkaisa at magsama-sama. Simulan natin sa pamilya. Sa pamilya nagsisimula ang unang pagkatuto ng mga tao. Dito natututunan ang mga tamang asal at mga kaugalian na siyang nagiging pundasyon ng kanilang pagkatao at pakikipag-ugnayan sa lipunan. Dito nahuhubog ang kakayahan nila na magpakita ng respeto at pagmamahal sa kapwa. Ang papel ng pamilya ay hindi lamang sa pagpapalaki, kundi na rin sa paggabay sa bawat miyembro ng pamilya upang maging mabuti ang kanilang kaugalian. Sunod naman ay sa paaralan o edukasyon. Ang edukasyon ang nagtataguyod ng kaalaman at kasanayan ng kailangan ng isang tao para sila maging matagumpay sa buhay. Dito natututo ang mga kabataan sa aspeto na hindi lang tungkol sa kaalaman, kundi pati na rin sa pagpapahalaga sa ating kultura, disiplina at paggalang sa iba. Sa pamamagitan ng edukasyon, na ilalahad sila sa kritikal na pag-iisip at malalim na pag-unawa sa mga isyong panlipunan. Nagiging daan din ito upang makamit nila ang kinabukasan na kanilang hinahangad at makuha pa ang mga makabagong kaalaman at kasanayan na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. Sa pamahalaan naman, ang pamahalaan ay nagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan ng ating lipunan sa paraan ng paggawa at pagpapatupad ng mga batas. Kanilang tungkulin ang magbigay proteksyon, katarungan at bigyan tayo ng serbisyo bilang mga mamamayan. Sila ang mga namamahala upang maging maunlad ang ekonomiya at siguraduhing maayos ang katayuan ng ating lipunan sa paraan ng edukasyon, kaligtasan at pagbibigay serbisyo. Ngayon, dumaloy tayo sa mga patakaran na gumagabay sa ating kilos. Simulan natin sa formal na batas. Ang formal na batas ay ang opisyal na patakaran ng ating pamahalaan. Halimbawa, may mga traffic laws tayong kailangang sundin para tayo makaiwas sa mga aksidente. Pag tayo hindi sumunod, maaari tayong mabigyan ng multa o maaari tayong makulong. Ngayon naman ay sa di-formal na patakaran o social norms. Ito ang mga pamantayan o mga nakasanayan ng ating lipunan. Wala itong formal na parusa, pero maaari kang mahusgahan o iwasan ng mga tao pag hindi nila nagustuhan ang iyong ugali. Halimbawa, ang paggamit ng pot o po. Ito ay nakasanayan sa ating lipunan at ito ay tinuturo sa atin para ipakita ang respeto, lalo na para sa mga nakakatanda. At kung ikaw ay mapapatanong kung bakit ba natin kailangan ito? Ang mga formal at di-formal na patakaran ay mahalaga para sa kaayusan at pagkakaisa ng ating lipunan. Kung wala mga ito, magiging magulo ang ating pamumuhay dahil wala maglilimita sa ating mga aksyon. Ang mga patakaran na ito ay tumutulong para tayo magkaroon ng pantay-pantay na tingin sa isa't isa at respeto sa isa't isa. Kaya para sa aking pagtatapos, ang ating lipunan ay nabubuo at napapanatili dahil sa iba't ibang istruktura tulad ng pamilya, edukasyon at pamahalaan. Kasama na rin ang mga patakarang sinusunod natin para gabayan ang ating mga aksyon. Mapapormal pa ito o di formal. Ang mga ito ay mahalaga sa ating pamumuhay para tayo magkaayos, mapayapa at magkaisa. Maraming salamat sa panonood at sana kayo may mga natutunan at hanggang sa muli.